So, syempre, alam niyo na yan kung paano ko ginagawa ang chiffon cake. Diba? Medyo malat. Oo, medyo malat pa tayo. So, syempre, yung egg whites natin, separate muna natin. Tapos, yung ating egg yolks, ayan. Syempre, ganun pa rin naman ang proseso natin. Pero ngayon, kasi may na-order ako. Actually, medyo mahirap siyang ma-order eh. Sa Orange Up. Pag umorder ako doon sa brand na to, sa store, sa Orange Up, medyo lagi ako nauubusan nito. So, ngayon lang, parang last month, parang last month pa ako naka-order actually. Na-tsempuhan kong meron. So, nag-check out ako. So, para kumpleto na sila yung mga ginagamit ko. So, syempre, hindi mawawala ang ating ACC, chiffon oil. Lagi naman yan. Basta gumagawa ako ng chiffon cake or chiffon bread. Pag nag-crave ako, lagi kong ginagamit yan. Actually, ginagamit ko na rin siya sa mga banana breads ko. Ang bango kasi. Ang bango niya talaga. Tapos, bukod doon, ang sarap. Ang sarap. Yung sa banana bread, actually, lately ko lang siya ginagamit. Minimix ko siya doon sa oil na ginagamit ko. Actually, ginagamit ko doon sa vegetable oil. Yung iba ginagamit nila. Pero ako, nag-stick talaga ako. Kung ano yung ginagamit ko, mga ingredients, mga premium ingredients, yun talaga. Hindi na ako nag-iba. Although, nagmamahal, yun lang. Hindi na ako nag-iba. Kasi, feeling ko mag-iiba lasa. Or, basta hindi niya makuha yung original na lasa, kumbaga. So, nag-stick ako sa mga ingredients ko. Kahit nagmahal yan, yung pa rin ang ginagamit ko. So, vegetable oil ang ginagamit ko sa mga banana breads ko. So, tapos lately, pinag-combine ko sila nito na ACC. Wow, ang ganda pala ng combination. Ang bango lalo. Alam mo yun, moist na siya, mas bumango, mas malambot. Yun yung napansin ko doon. Kaya minimix ko na siya dyan. So, ayan, mix tayo ng cake flour, syempre. Mix nyo lang. Para sure ka na na-mix lahat ng flour, sugar. Ayan, walang natitirang buo-buo, kumbaga. Kasi malalasahan mo yan, makakagat-kagat mo yan. So, after yan, ito yung sinasabi ko sa inyo flavor. Mabentang-mabenta to, diba? Last year pa, nagkakaubusan talaga yan. Kasi wala kang ma-check out talaga. Wala kang mabili kahit saan. Hanggang ngayon naman, di ba, very trending pa rin ang pistachio. Ako na lang yata hindi gumagawa ng pistachio cake, pistachio cookie, chewy. Basta yun, chewy, ano ba? Chewy choco pistachio. Ang mahal kasi, ang mahal ng pistachio, ang mahal ng katayfi. At saka, hindi ko rin kasi hilig ang marshmallow. So, kaya hindi ko rin siya ginagawa. At saka, bukod doon matrabaho, ayoko ng mga ganun. So, hindi ko siya ginagawa. Yun naman, pistachio cake. Hindi ko siya ginagawa kasi ang mahal talaga. Although, gusto kong bumili ng brand na kilalang Cavella. Kahit naman yung ibang homemade na pistachio cream. Ang mahal talaga. So, hindi carry ng budget. Hindi carry ng budget ko. Pero kung may o-order, may magpapagawa, gagawin ko. Yung version ko naman, diba? So, ayan, naglagay ako. Alam nyo, ginaganong-ganong ko siya kasi ang bango talaga. Ang bango talaga pag gantong mga brand ang ginagamit ko. Bango, as in, ang sarap niya. Hindi pa luto, pero parang gusto mong tikman. Ganon. So, naglagay lang din ako ng konti sa egg whites. Konti lang naman para hindi siya sobrang white na white pag minix natin. Para medyo mag-blend talaga. Actually, hindi yan matcha, pistachio yan. So, medyo parang may pagkapareho sila. Kasi, diba, si pistachio green naman din talaga. So, ayan. Ang pansin ko rin dito, masarap siya kung may yema. Alam mo yung pistachio yema, ang sarap. Pero hindi ako gumawa kasi usually hindi naman. Yung ko kasi hindi masyadong mahilig sa mga pa-feeling, mga cream na ganyan. Gusto niya lang plain. So, nag-bake lang ako niya. Actually, for pang coffee lang naman din. Since ako mahilig talaga ako na may pang-partner sa coffee. So, ayan. I-mix na natin. Cut and fold pa rin ha, mga B. Always pa rin yan para hindi bumagsak yung battery. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, bakit ganun yung aking bagsak, yung aking matigas? Means, hindi nyo na cut and fold ng mabuti or hindi nyo na mix ng maayos. Okay? Huwag yung masyado yung asin talaga sobrang tanggal ng egg whites. Huwag ganun. Basta na-mix nyo na ng konti at alam nyo wala ng buo kayo makikitang egg whites. Kumbaga yung parang buo siyang ganun. Yun. Tigilan nyo na ang pag-mix. Huwag yung sobrang mix na mix. Kaya kung makikita nyo, kahit nag-wire whisk pa ako, ginagamit ko, cut and fold pa rin. Okay? Kailangan magaan ang kamay. Huwag yung parang nakipaglaban ka. Huwag ganun. Okay? So, ayan. Naisip ko, imbis na yung isang round pan ang ginagamit ko, yun the usual pan. Sabi ko, bakit ko kaya ito para, slice. If ever may gusto umorder sa akin, yan yung ginagamit kong pan sa loaf.
So, sabi ko, if ever may gustong umorder, kesa doon sa malaki, kung gusto nyo lang naman itry o tikman, at least dito, isang loaf siyang ganyan. Size 8 yan na, kasing size nung ginagamit ko sa banana bread. So, ayan, tinry ko, nakatatlo ko sa isang recipe. So, imbis na yung malaki, di ba, yung isang malaki. So, syempre, medyo mas mahal yun, 450, 450, 550 ko binibenta yung isang ganun. Malaki naman kasi yun, size 10, isang recipe. So, ito, siguro pwede ng 200. Tingnan natin sa costing, siguro mga 200, ganun, 220, ganyan. Sa isang loaf na ganyan, makakailang slice na rin. Ang good for 2 to 3, depende sa kakain. Pag ako yan, at saka yung anak ko, tigkalahati lang kami dyan. Sa anak ko baka isa lang. So, yan.